Teka Now ha. Sa views 2024 ha, completed. Ito completed to. Teka. Sige, magkwentuhan kayo dyan. Ano ko. At sino ang mga constructor? Nasira kaya uli yung tulay ni Mama Lenny dyan? Charot. Camarines, ano naman siya, girl? Camarines North. Camarines Sur. O, capture din si Mama Lenny. Saka, unang babahin yun uli. Naman siyang controlled, but apaw na raw sa Banghawan San Ramon Bridge po, Subago, apaw naman 6 hours ago. So, well, I guess the control is not that controlling. Isaksak nyo to sa utak ninyo. Ang naglagay sa inyo sa kapahamakan na yan ay ang anak ni Apo Lakay. Diba? So, marami pa mangyayari, mga friends. Hindi ba, malay mo yung Solid North maging Carne Norte. Yes. Because Sarah is only 46 years old and this is her first pageant. Na kay BBM na silent now, there will be another in 2023 for sure. Yeah. Like, nakakabahala yung baha sa Albay, oh. Ito, flash flood? Nawala na si bakla. Yari kay Joey. Pero ako agree sa'yo. Hayaan mo na si Inday dapat makipagbardagunan sa kanal muna for the meantime, and then after nun, akyat muna siya sa bangketa and then panoorin niya yung mga nasa kanal. Kasi definitely pagdating ng election, sila yung mag-aaway-aaway. Hala, grabe. Ayan na, naglalabasan na yung mga picture sa Bicol. Saldi ko. Kumusta naman, Saldi ko? Eventually, ang mangyayari dyan sa mga nagsusupport kay BBM, pag sila na lang maggagaguhan survival of the fittest na lang sila. From talaga yan, from the inside, it will implode. Sana may sa mga post na ganyan, may magtag kay Saldi ko. Saldi ko, tag natin at Saldi ko. Ano na? Hindi ko malabas. Ako, Bicol. Ako, Bicol. Ay. Ayan. Nasaan na ang Pangulo? Well, usually sa mga gantong cases ng calamities, dapat nagpe-press ko ng president or nagbibigay na dapat siya na instruction what could be the counter action. Actually, dapat prepared na sila. In fairness, hindi niya kailangan ngayon because the instruction should have been given ahead of time. So, hindi to. And at the end of the day, and I think at the end of the day, responsibility pa rin ng LGU siguro. Yeah, sila naman talaga responder. To be fair to BBM, and I have to be consistent on this, as I've always been consistent on this since ever. No, kahit nung kay PBM, ganyan. Ako na may problema dito is LGU. Okay? So, yung evacuation, yung ganyan, bakit evacuation? Bakit wala ba kayong drill? Girl, may mga drill yan, no? Lalo na pag disaster prone area.
Bakla may regular drill yan. Di ba? Correct. So, in fairness, no? Pero, etong flooding na ganito, is this normal in Legazpi? Parang normal naman ata to sa Legazpi. Gantong baha. Mga taga Bicol dito. Mga taga Bicol. Ito ano to, Albay? Sa Albay, oo, baha. Ganto ang baha sa Albay. Ay, tingnan natin ang flood control projects na nakaalam. Exactly. Punta natin ang 2024 GAA. Hindi. Meron akong completed na list ng flood control project sa Region 5. Meron ka naman pala eh. Yes, teka, i-pull out natin. Wait lang. Resibo. Wait. Oo. Oo nga. Yun ang gawin natin. Good evening. Ha? Sa 2024 ha, completed. Ito completed to. Teka. Sige, magkwentuhan kayo dyan. Ano ko. At sino ang mga constructor? Nasira kaya uli yung tulay ni Mama Lenny dyan? Charot. Camarines, ano naman siya, girl? Camarines North. Camarines Sur. O, capture din si Mama Lenny. Saka, unang babahin yun uli. Kasi bababa yung camstor eh. Teka lang ha. Teka lang. Wait lang kayo. Bago tayo matulog, ay tingnan natin ang flood control project. Okay, wait. Ilang tagal naman masend. Oh, kamusta namang ganap-ganapan, mga bakla? Punta ka rito sa Maldives, Sas. Nasa Maldives ka, Patriot? Yes. I'm not a beach person. I do not like seawater because it dries the hair. True naman yan. I'm a freshwater kind of girl. And you always look fresh. Oo naman, kailangan, girl. Char. Ako kailangan pagka beach, kailangan may alon para sulit. Sulit ang salt water. I'm not a beach kind of person. That's something that you I don't get excited going to the beach. Ano pa siguro ko, lake, ganyan. Lakes, waterfalls, rivers, lagoons. Ayan, my God. I think naman sa Maldives may mga lagoons, di ba? May mga freshwater resorts ba dyan? Parang wala. Wala. Ay, Ekis. They desalinate the water here for our drinking. I'm a PR communications manager here in the Maldives. So, kaya yung mga pa-PR. Well, kung gusto niyo, hindi naman ako tatanggi kung halimbawa maglalagay kayo ng ads sa akin sa Facebook and then ang kapalampes, no? So, isa sa mga dream ko yan, maging parang PR manager ng isang political sayang person. naman ng beach body, Sas. Bakit kailangan ng beach? Pwede naman sa pwede naman sa lagoon, pwede naman sa rivers, pwede naman sa lakes.
Kaya gusto ko sa Austria, ang ganda, magaganda yung mga lake resorts sila sa Austria. Like, mga mababato. Oo, tapos meron pa silang ang ano pa doon, yung accommodation, lakefront. So paglabas mo ng courtyard, ayan na pwede ka nang tumalon, ganon. Mga chalets. Oo, pero super super clear, ang ganda. So ayun talaga, I love it. I love lakes. Ayun nga lang, malamig kasi ang tubig sa Europa, no, whether it's lake or whatever. So sa Pilipinas, of course, makakahanap pa ng mga may init ng kalagayan ng panahon. Okay. Eto Ayan. na. Ito Okay. na, list Sandali of lang, Joey, we will give the Patriot the duty to actually read the completed flood control projects for Bicol. Hit it. Okay, ayan. For 2024, ayan, Patriot. Sandali lang. Ayan, nakapag-Hallstatt na ako. Tiyan. Ayan. Ito. Region 5. Saka Ito. meron pang lake. Saka meron pang lake resort. May mas magandang lake resort sa Hallstatt. Ito talagang lake resort. Sige, go. Total. Region Nakita mo, 5. Patriot? Yes. Camarines Sur first. What is DO? Anyway. District Engineering Office. Camarines Sur first District Engineering Office. 14 million 14,578,209. Million lang to. Okay, million. Total. I'm not good in numbers. So 14,578,209. Ang allocated sa Camarines Sur First District Office 9,680,309. Construction of flood. Sipocot, Camarines Sur. Teka nga, check natin kung anong kalagayan ng Sipocot, Camarines Sur. Hindi, dapat yung malapit dyan. Sipocot, sa intake slope protection. So from 9 million, let's see kung anong situation ng 9 million. Ito ang sitwasyon. Ayan. Sa Sipocot pala itong mga picture na to. So yan ang 9 million. Ayan. Ito ang sitwasyon ngayon sa may Pandayan sa Sipocot North, Sentro Camarines Sur. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan ng bagyong Christine PH. Pero hanapin mo yung malapit dun sa slope ko. Anong kalagayan na ngayon? Libaman, Kabusaw. Di ba yung project sa Sipocot? O, Sipocot yan. Oo, sa Sipocot. Parang wala namang 9 million kang nakikita dyan. Pero 2024 pa lang tayo ha. Ang tingin ko Libasan, Kabusaw. Christine. Sa Lake Cell ata ka. Wali. Pero yung pinakita ko kanina sa Sipocot area yon. Sa Sipocot area, Kamsur. Sa Sipocot. Oo, ayan. Balik tayo doon sa flood control project. Sorry yung
Ayan. Patriot, would you like to read the CamSur 3rd DEO? Camarines Sur 3rd District Engineering Office. Construction of flood mitigation structure, barangay, Suwa Kanaman, Camarines Sur. Okay, let's look for it. Barangay Suwa Kanaman, Camarines Sur. Camarines Sur. Ayan. Project 4,897,900. 4 million lang ba yan? 4 million lang. Ay, walang albay? 2024 lang yan up until May. Ano yan, sa 2023 marami. Teka. Oh, sa 2020. Dalawa lang sa 2024. Dalawa lang sa 2024. Sa year 2024, dalawa lang yung flood control project na kinonstruct sa Bicol. Okay. Okay. So, Bicol. Anong Barangay pinakamalaking flood control project? Baka yung mga hindi naman binabaha. Charot. Ayan. So, punta tayo sa 2023. Ayan, 2023 NCR. Ayan, mahahaba. Kasi full year na yan eh. O, di ba? Ang haba ng NCR pa lang yan. Ayan, Region 1. Ito yung 5,500. Yes, ito yung 5,500 flood control project. Region 2. Ayan, Region 2. Alam mo, ang wala dyan na number, wala dyang information, yung project number ng kung sino yung na-construct. Dapat may ganon. Oo, totoo. Actually, tapos wala masyadong detalye. Oo. Detalye. But this list is from DPWH. It should be transparent. Dapat naka-declare kung kanino in-award yung project. O, diba? Region 3, hindi matapos-tapos. Dami. O, diba? Parang walang katapusan ng Region 3. Ayan. 4A. Lapit na tayo sa Region 5. Baba na ako ha. Tinig na lang muna ako. Oo. Thank you, Mami Laika. Sige. Alam ko may pasok ka pa. Sige, thank you, Mami. Ayan, Region 5. Eto na. Patriot, magkano ang budget sa flood control project sa Region 5? It's 9 point. It's a staggering 9,659,191,000. Yan ba ang Region 4 budget? O yan yung total ng Region 4? Yan yung total ng Region 5. Okay, so tingnan natin ang kalagayan ngayon ng Patriot. Which one? Number 1. Albay, ayan. Ayan. Ang Albay, magkano ang total project ng flood control sa Albay First District Engineering Office? It's 1,352,685,000. Diba? Number 1. Number 1, mag-number 1 ka. Titingnan natin yan isa-isa. Number 1. Number 1. Construction of flood mitigation structure, construction of Baranghawan flood mitigation structure, Tabaco City. Okay, How fact check. much? Fact check. It's 21,560,000. Okay, so let's go to Tabaco City. Wait. Tabaco City.
Christine PH. May mga picture ba tayo? Tabaco City. Ito. Hindi, Albay ito. Malilipot, Albay. Pero mga ano to, hindi putol-putol na puno lang. Oo. Hanapin natin yung pinakamahal na flood control project. Yun yung hanapin natin. Teka ha. Wala masyado sa Tabaco City. So parang feeling ko hindi masyadong affected ang Tabaco City. Or sobrang affected na wala pang nakakapag-post. Or Tabaco City. Girl, it's popular now according to Facebook. Girl, ano ka lang girl? Tabaco City. Okay, barangay with reported evacuation. In fairness, I think this is in Tabaco. Grabe yung kapatid ko nag-work sa Legazpi, hindi na rin nakauwi ng Tabaco sa taas ng baha. Okay. Walang pass. In fairness naman sa Tabaco. Walang masyadong pictures. Oo nga. Okay, next. Tabaco City, ayan. Okay. Pili tayo nung mahal, yung mahal na flood control project. Teka. Wait. Ayan. So, meron kang, ayan ayan. Ay, ito pa. Baranghawan River Control. Magkano to? May flood mitigation structure. May river control pa. Oo, 144. So, we can Google Baranghawan River. It's 144,750,000 for Baranghawan River Control. Mm-mm. Okay, has it been controlled? The river? Let's see. Ayan. May isang video 10 hours ago. Mukha naman siyang controlled. But apaw na raw sa Baranghawan San Ramon Bridge po, Subago. Apaw naman 6 hours ago. So, well, I guess the control is not that controlling. Control is not controlling. Or the storm is just too much storming. So, it might be, or both. We'll never know. Both. Oo. Ito, nakikita na. Lumalabas sa akin na picture masyado. Alam mo, nakakaloka yung river control, no? Ang liit-liit nung daluyan. Bakit talaga aapon? May magawa lang. Oo. Yung itsura ng flood control project na asan na ba yun? Ito. Hindi. Asan na ba yun yung kanina? Bakit kaya yung mga flood control project nila hindi nila binibita sa sa kanilang mga Facebook pages? Oo nga Na parang
tagumpay ang ating proyekto last year na flood control project. Ayan, ito 2023. Ayan o. Ito yung 144 million. Mm. $340 meters and a height of 6 meters and installation of railings on the top deck and stairs. 144 million. So, nilagyan ng hagdan at saka okay. Hindi, inano lang niya para hindi mag-spill over doon sa taniman ata. Ito kasi, Baranghawan River Control Structure. This project aims to protect agricultural lands around the Baranghawan River from flooding, improve the river channel, and safeguard people's lives during severe weather conditions. That's according to DPWH Region 5 Bicol. Uh-huh. So, Ito yan, 144. Okay. Bakit sabi dito 57 million from GAA? Pero doon sa list nila 144 million siya. O, di ba? Well, for press release, maliit. Ito 144 million siya dito eh. Ayan. Ano ka ba? Nung dumating na yung budget sa implementor, DPWH, 54 na lang siya. Ito naman si Joey. Ano na pala yun? Ano to? Kubra to. Yung 54 million kasi, yun lang talaga yung amount na napunta doon sa project. Oo. Yung 144, yun yung kubra nila. Yung 144, yun yung nirelease. Yan yung nirelease. Yan yung nakubra nila from ano. More than half. Ayan. Diyos me, ayan. Okay, next. Ano pa yung isa? Ito pa. Meron na namang 135 sa Barangay Pinagbobo. Pinagbobong River Control. Pinagbobo. 135 million 100,000. Ayan. Kamusta kaya ang kalagayan doon? Walang nagpo-post masyado sa... Oo nga. Baka naman hindi binaha sa Pinagbobong Albay or hindi sila bagyo. Baka hindi sila dinaanan. Oo. Wala masyado. Okay. Saan ba yung mga ano? Teka, alam ko na. Mag-search tayo sa Albay ng mga lugar. Teka, Albay, Christine PH. Albay, Christine PH. Ayan. Okay. For example, ito. Ano to? Saan to? Hindi nakalagay kung saan exactly. Wait. Ito. Bonbon, Libon, Albay. Ayan. Ito. Libon, Albay. Okay. So, meron ba tayong Libon, Albay na flood control project? Ayan. Libon, Lidong. Tabaco, Bakakay. Madami. Parang ang daming project sa Tabaco City. Sinong congressman ng Tabaco City? Well, Tabaco City is actually si Lagman ang ng Tabaco City. And, 'di ba, 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 'di ba
EDSA Lagman. Siya ang congressman? Di ba governor si ano? Governor ng Albay si Edsel? I don't know. I'm not following all these things. He's Congressman, 1st Legislative District of Albay. Sina? Si Edsel, si Lagman. Congressman, 1st Legislative District of Albay. Parang walang walang project sa Libon. Oh, meron akong reader. Sabi niya, pinabayaan na ang Bicol nga buhaya. From Libon, Albay po ako. Well, Ay, ito, meron 125 million. San Isidro River. Sa ano to? So, Construction of mitigation structure, construction of Kinale river flood mitigation sa Pulangi and Libon section. Oo. Ayan. Yun lang, ito lang. Ay, ito pangalawa. 49 million. Barangay San Jose, Libon, Albay. Marami namang Libon, Albay. Kayo naman. Ito Kayo pa naman isa. Libon, Albay. Huwag niyo sinabing pinabayaan kayo. Ang dami-dami, oh. So, meron kayong dalawang 49, tapos yung kanina 125M. Ay, marami na natuloy nagiging curious kung magkano yung budget sa mga... Ayan, 19 million. Rehabilitation, repair. Ayan, meron pa kayong 192. Yes. 192. Kinale Area River flood mitigation structure. Pulangi and Libon section. Ito pa, 48. 48 at saka last one, 48. Another 48. So, kamusta ang mga taga-Pulangi? Kung meron tayong mga viewers. Ay, mga taga-Labo, Camarines Norte. Di ba taga dyan si ano? So, sa Libon, oo. Yung kanina pinakita ko, Libon yun eh. Yung bumabaha ng bonggang-bongga. Well, at least ako naman is kampante ako na hindi naman masyadong magiging disastrous ang baha kasi nga, well, 9.4 billion has to. Ganito dapat ang pagko-compare. Okay? So, ito yung ginastos mo, 9.4 billion. And then, iintayin mo yung damage for the year. Iko-compute mo yung lahat. Ngayon, kung lumagpas sa 9.4 billion yung damage, baka talo ka. Oo. Correct. Ibig sabihin, wala kang na-mitigate, di ba? Wala kang na-mitigate kasi ceiling mo, yung 9.4 billion na ito, i-mitigate niya. Oo. Ngayon, sabihin natin, maging damage siya, lalo na agricultural yung pinoprotect. So, titingnan natin kung magkano ang damages, no? So, well, kung ang naging damage lang, 1.5, perfect dyan. Diba? Or 1 point. At least meron kang batting rate ng, okay, ito ang ating mitigation emerald, no? Kung hindi ko wala ito, it would have been higher. Ganon. Pero, ay Joey, bigay mo kay My Butchoy TV yung copy ng ano mo para hindi na siya magtatanong. Sino? Kasi? Butchoy. Anong kailangan niya? Yung projects. The control is not controlling. The control is not. Paki-check Surigao del Norte ang flood control project. Baha po sa bahay ng tita ko. Teka. Sino naghahanap? Oh, okay. Ito ulit. Ito. Libon. Asa na yun? Ayan. Ito, Libon. Ayan. Ito. First. Okay. Screenshot, pamine lang po ng project. Okay, pamine. Ayan po yung first na project.
Oh, Okay, wala meron ba tayong mga vloggers na nasa Bicol na nandito sa mga malapit sa lugar na to? Paki-check niyo naman kung ano nangyari sa mga Oo, sa flood control diyan. Okay? actually girl, i-Google mo 'yan tapos hanapin mo yung contract. Yan, halimbawa Mamay yan. Correct, oo. Halimbawa Ayan, yan. tapos ito second. Okay, first yung kanina 'no, 125 tapos meron kang dalawang 49. Ayan, screenshot na po ulit. Pamay ng project. Yes, pamay na lang po. Okay. Okay, ang pang-apat na flood control project, eto po, pamay na lang po. 19 Screenshot, 1, million. 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Pinakamalaki sa Albay, no? Magkano ang Albay sa flood control sa Albay? Teka. 1 point. Eto, teka lang. Eto pa po yung next, third to the last, 192 million. Girl, dyan ka lang muna. I-search ko yung DPWH contract niya. Construction of Kinale A river flood. Okay. Okay, na-screenshot na po ba? Ayan. At meron pa pong, ayan, 48 million. Ayan, 48 million. Okay. And the last one, ayan. Okay. Screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flood control project in Libon, Albay. So, mag-add na po tayo. Ito po ay approximation lang. For 125 plus 49 million plus 49 million plus 19 million plus 192 million plus 48 million plus 48 million. Meron po kayo 530 million worth of flood control project in Libon, Albay. Patingin nga nung Kinale, yung meron ba diyang Kinale B, Kinale A, ganyan, or something? Oo. Ito yung Kinale, ayan na. Kinale A, asan ang Kinale B? Kinale B. Ay, dalawang Kinale A. Isang 125. Wow. At saka isang 192. isang 192. Nakakaloka. 192 isa. Nakakaloka kasi to, no? Kinale A. Ang hirap maghanap ng contracts, no? Kung sino to. Oo, totoo. Sorsogon daw. Kay Keso. Dapat pala tinandaan natin yung page. Anong page number yung Bicol, Region 5. Ayan. Ito. So, ang Region 5, 14.4 billion. Ha? 14.4 billion. 14.4 billion. Kanina parang 9 billion lang. Ha? Kanina 9 billion lang. Ay, baka 2022 to. Teka. Ayusin mo nga ang buhay mo. Teka. 24! Nako, yung mga minors natin nalilito. 2024 siya, girl, yung ano mo. Hindi, itong data na to from 2022 to 2024. Ay, puta ka. Ayan, no? July 2022 to May 31, 2024. 2023 lang tayo.
Ha? Ayan, ito 2022. 2022, yan Hindi mo yung ba 14 hindi mo million. hindi mo ba pwedeng i-control F yan? Pwede, teka. Teka, ayusin natin to. Teka lang, mag-ano ako. Mag-Google Docs ako. Okay. Ayan. So, 2022, ang okay. 2022, 14 million. 2022. Sabi Ay, ni 2024. Sorry. Active siya, lubog hardware niya sa Camsur. Naku, pag ang mga kahoy pa naman, nalubog yan sa baka. No? Yun ang mahirap sa hardware eh. Pag yung mga kahoy nalubog sa na-soak. No, tama ba ako? Yan ang pinakamalaking problema sa hardware. Yung mga, saka yung mga electronics, kung may mga electronics ka malubog sa baha, naku, Lord. Coco lumber daw ang ginamit. 2022, 2023, 9 billion. Okay. Ayan, Sas. And 2024, 23. Teka. And 2022, teka, balik tayo sa 2022. balik ng 2022, 2024 na. Hindi, para makita natin lahat ng flood control project from the Per year. Ayan. Ito yung 2022. Ayan, okay. So, ito ang total na flood control project. 2022, 2023, 2024. Ayan. 14 million, 9 billion, and 14 million. Ayan. Oh, in fairness. So they had 28 plus 9. So that's around 37 billion. Oh, not bad. Not bad, Saldi, no? Hindi nagre-reflect sa sitwasyon ngayon. Ayun. Hindi yun ang nakakatoka, no? Na parang, hindi, 14 million lang yung 2024. 14 million. Parang hindi ata yan makatotohan ng 14 million lang ang 2024. Kasi yung 2024 hanggang May pa lang. Pagka na-kumpleto yan, I'm pretty sure ibababa nila yan lahat sa third and fourth quarter, lahat ng mga projects. Dahil? Yun yung ubusan ng budget. Yun yung time na wala silang choice. Kailangan gastusin na nila lahat ng budget. Hindi, na yung may mga savings. Yes. Oo. So, Hindi yun. So, sandali lang. Funds. Wait lang 14 million pa lang ang nagagastos sa 2024. oo. So, Before hindi, SONA kasi ito eh. Before SONA. before SONA. Mm-mm. So, yung dapat gumawa sila before SONA, natapos nila, hindi sila gumawa. As the figures report. So, gagawa sila. Kailan sila gagawa? After. After. After ng May. Sas, kailangan daw muna may masira para meron silang aayusin. Hindi, kailangan masira mo na mga yung dating flood control projects. Yes. Oo. Para repair kuning-kuning. Pachi-pachi. Mm-mm. Kakaiba, no? Alam mo, gusto ko itong mga ganitong negosyo, Saldi ko, Ano ka, idol? Idol. Si Saldi rin daw yung supply. Saldi ko, idol! Ito si Saldi ko kung makagimik, no? Bakla involved ka sa Parmali, lahat ng malalaking scandal.
Negosyante na. Formal, nandun siya. Pagkatapos, ang tawag Yung dito, laptop, laptop, yung laptop, nandun siya. yung DepEd ng laptop, involved ka. Kaya gusto mong kontrol ng budget para involved ka sa lahat at mas malinis yung gawa. Si bakla, no? Parang, Idol. ito pala si Saldi ko, parang dinimanda raw si Byron ng libel. Sabi ko, well, Oo. pero ako, hindi, parang hindi ako inidimanda, tawag ko nga sa kanya, idol eh. Idol ko yan, si Saldi ko. Can you imagine lahat sa scandal involved siya? Bakla lahat ng pwedeng kupitan, pagkakaperahan, gawing negosyo. Girl, I think Saldi ko is the man. Oo. Diba? Can you imagine? Formally, Saldi ko. Kachik, diba? O. Yan naman ang pagkakamali ng Duterte admin eh. Nakikemi-kemi sila dyan kay Saldi ko eh. Tapos yung laptop din, Duterte time din yun. Saldi ko. Ngayon, dahil I think si Saldi ko, dahil napakita niya na, ay, may potential ang batang to. I-promote na natin siyang maging committee chair ng appropriation. Committee chair na appropriations mo, government Kasi dahil contract. si Saldi ko, kaya nga idol ko eh, no? Alam nyo guys, Buti hindi sa budget nilagay. diba? Oh, diba? Dati pasabit-sabit lang siya. Sabit siya sa family, sa laptop, kuning-kuning construction, ganyan. Pero ngayon, dahil nakita ni Saldi ko na, putang ina, magaling to. Magaling magtrabaho yan, masipag, matalino, madiskarte. So, i-promote na natin. Ganyan ang mafia sa gobyerno. So, Saldi ko, kahit kamukha niya si Mini-Me. Kamukha niya Si Mini-Me. Austin Powers, oo. Si Mini-Me ni Austin Powers. Yun ang pangalan niya, Mini-Me. Mini-Me, oo. Kahit kamukha niya si Mini-Me, kita mo, si Saldi ko, magiging house speaker yan one day. Siya ang susunod sa yapak ni? Oh, di ba? Kung matsambahan ni Romualdez yung 2020. Girl, house speaker yan si Saldi ko. True. Bakit hindi? Hindi ba? Ikaw ba naman nakapag-pull off ka ng mga ng mga negosyo? 'Di ba? Ikaw ang channel of good business is good business. Ikaw ang success. Ikaw ang epitome ng success sa Kaya nga dapat kay Saldi ko, dapat kunin niyo tong inspirational speakers sa inyong mga entrepreneurial needs. Kasi talagang paano walang lugi sa negosyo? Oo. I think kasi si Saldi ko very entrepreneurial. I think ang tinapos commerce. Kaya dapat tularan yan. Kasi biruin mo, imagine kung lahat ng Pilipino walang lugi sa negosyo. Malalampasan natin ang China niyan. Yeah. Malalampasan ng China. Oo. Malalampasan natin ang China niyan. Yung mga negosyanteng Chinese, nalulugi pa yan eh. Sabi, oh my God, wag naman mga girl. Girl, sabi nga ng Diyos, nagpipray ang mga tao sa Diyos. Ito'y totoong kwento, no, mahanap ito sa Biblia. May nagpipray daw ng mga tao sa Diyos na, God, parusahan niyo naman po ang mga corrupt sa aming bayan. Sa Biblia to. Sabi ng Diyos, pakita ang Diyos, pak! Tapos binigyan sila ng maraming lubid.
Sabi ng Use it ano, wisely, sabi ng sabi Diyos. sabi ng mga nagdadasal, Lord, we know that you work in mysterious ways, but this is too mysterious. Alam mo sabi ng Diyos, yan Ano kasi sabi? napapala nyo kakapanood ng beauty pageant. Hindi nyo alam kung para saan ang lubid. Grabe Nasa ka. ano yan? Nasa Biblia yan. Hanapin nyo. Nakalimutan ko lang exact talaga. Nasa Biblia yan. Ayan na. O yan, pinost ko na ang budget para sa flood control project. The Kaya data is from DPWH. Kaya mga Pilipino, pag sinabi, Sas, laban mo itong mga kurap. Sabihin ko, ang Diyos nga sumuko na eh. Ang Diyos nga sumuko na labanan yung mga kurap. Tapos, gusto nyo pa na ako isang hamak na mortal lamang. Diba? Hamak na. Linja, Xiao Mei Mei. Oh, sinukuha na ng Diyos. Oh. Hindi ba kayo nagtataka? Oh. Sinukuha na yan ng Diyos. Parang petition na ano na parang hindi ko to kaya. Ganon. Alam mo yun, darating yung mga tao sa mga Pilipino, Lord, sana matapos na ang korupsyon sa bansa na. Pakita talaga yung Diyos, sabi ng Diyos. Anak, hindi ko na kaya. Hindi ko na rin alam, anak. Pagod na si Lord. Anak, hindi ko na rin alam. Oh, kaysa naman sabihin yung tinotolerate ng Diyos, hindi niya tinotolerate. Hindi niya na kaya. Gumib up na lang siya. Kaya wag ka magagalit kay Jesus Christ, sa Diyos, na, naku, tinotolerate ng Diyos itong mga korap sa Pilipinas. Hindi po niya tinotolerate. He tried his best. Kaso, Devil's advocate. wala kasing dating, walang kilos dito sa, di ba nga, nasa Diyos ang awan. Tanong nyo sa mga pare, punta kayo sa spiritual advisor nyo, tanong nyo, Father or Pastor, tinotolerate ba ng Diyos ang korupsyon? Tingnan yung sagot niyan. Nako, pag sinabi niya na, hindi niya tinotolerate, nasa tao yan. Nako, I'm pretty sure tumatanggap yan. Kasi imagine ko na may problema, ikaw pa'y sinisi. Diba? Padre Damaso. Oh, pero pag sinabi ng pastor sa kanang ng pare na anak, sumuko na yung Diyos. Diyos me. Yan ang totoo. 'Di ba? Oh. Yan ang totoo diyan. Pag kayo ang sinisi ng pastor o ng pare kung bakit corrupt yung mga nakaupo, Bex, tumatanggap yan. They are distracting you. Kami dadasal na itigil na kami may problema. Hindi naman kami magnanakaw. Diba? So, ganyan yan. Kaya ang isipin nyo na lang, pati Diyos, sumuko na sa kakoruptan na to. So, dahil sumuko na yung Diyos, ibig sabihin na sumuko na yung Diyos na
Go Signal na yun. Go Signal na yun. Nagawin yun na ang kinakailangan. Sumuko na eh. Hindi niya na mabago. Oh, binigyan sila ng over 30 years para magbago. Hindi naman nagbago. Oo. Laban Ano yun. pa? Ano pa? Sabi ni God. Lumala pa. Oh, yung Solid North pa magiging Carne Norte pa kung magka-discrash. Yes. Because Sarah is only 46 years old and this is her first pageant and she didn't expect to come from the top 10. She did not expect to be part of the top 10. Top 5. Top 5. Top 10. And her family is the most important persons in her life. My family. My family. Nagigets ninyo? So, yan lang talaga yan. Si Sarah ngayon, ano ngayon siya? Ay, ginaganyan-ganyan siya ng mga tao. Ay, ng kanilang PR, no? Ay, si Sarah, Brenda, nagme-meltdown, nagaganyan, nagaganito. Oh, salag-salagin niya muna yan ngayon. Pero at some point in time, you know, Is that the reason why she was able to visit Naga? May mga Rosa na nag-facilitate ng meeting na yun. Rosa ang nag-facilitate ng meeting ni Inday at saka ni Lenny sa Naga. iba. So, marami pa mangyayari, mga friends. Hindi ba, malay mo yung Solid North maging Carne Norte. Lalong-lalo na, nandun nakaposisyon ang missile. Di ba, lalo na katapat ninyo ang Taiwan, may mga base militar dyan ang Amerika. Eh kung nagkainitan ng kung nabobo si Kamala Harris, kung siya yung nanalo, sorry na lang kayo. Yun ang tinatawag na karma. Isaksak nyo to sa utak ninyo. Ang naglagay sa inyo sa kapahamakan na yan ay ang anak ni Apo Lakay. Diyos me. Ulitin ko, ang naglagay sa ang magiging kapahamakan na yan, it will come. Either it's going to be a Carne Norte episode or a toxic waste leveling. Bakla. It will come, walang pakialam sa inyo mga Amerikano. Ginawa na nila yun sa Subic, sa ganyan. Sa inyo pa? Sino ba kayo? It will come. At gusto ko lang na iparating sa inyong lahat na hindi si Sarah, hindi ang mga Duterte, hindi ang mga taga Mindanao, hindi mga Bisaya, hindi isang Bisaya ang may dahilan kung bakit kayo malalagay sa panganib in the future. Maybe not in 2028, maybe after 2028, kundi ang anak ni Apo Lakay.